Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng administrasyon. Isang nakakagulat na impormasyon ang kumakalat ngayon sa social media at ilang alternatibong news platforms. Ayon sa mga ulat, may panibagong modus operandi na naman si President Kuting ng Norte Jr. na sinasabing layuning linlangi ng taong bayan kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa mga whistleblower na hindi pa pinapangalanan, may itinatagong transaksyon ng administrasyon na may kinalaman sa ilang proyekto ng pamahalaan. Isa sa mga sinasabing modus ay ang overpricing ng ilang infrastruktura at mga pagkakaroon ng ghost projects, kung saan walang aktwal na implementasyon pero pinupondahan umano ng malalaking halaga. Higit pang ikinagulat ng publiko ang umano'y nalalapit na pagbunyag ng isang malaking iskandal na may kinalaman sa mga miyembro ng gabinete. Isa sa mga inaasahang ilalabas ay ang dokumento ng mga lihim na kontrata na umano'y hindi dumaan sa tamang proseso ng bidding. Iniimbestigahan na raw ito ng ilang independent watchdog groups habang nananahimik pa rin ang Malacanang sa issue. Sa ngayon, hinihintay ng taong bayan ng opisyal na pahayag mula sa palasyo. Samantala, nananawagan ng ilang senador at kongresista ng malawakang investigasyon upang malinawan ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Sa kabila nito, patuloy pa rin umaasa ang mga Pilipino na mananaig ang katotohanan at pananagutan sa gobyerno. Abangan ang mga susunod na ulat para sa karagdagang impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Marcos Jr. may panibagong modus na naman para paniwalain ng mga Pilipino. No, ano kaya itong panibagong modus na naman nila na to? Oo, pinagre-resign ang mga kabiniti. Oo, ang mga kanyang mga kuto. Yung mga kuto ni Marcos, pinagre-resign niya na. Ano daw, magkakaroon ng reset. No, magkakaroon ng reset sa sa gabinete. Alam niyo, wala namang hindi ko masyadong mapagtanto sa napakatalino kong utak ko na bakit nila kailangan gawin to. Kasi isipin nyo yung mga nasa gabinete, ang sinusunod lang naman yan yung nasa taas. So sino ba yung nasa taas? 'Di ba si Marcos Jr.? Siya yung presidente ng Pilipinas. So dapat unang-una, kung gusto mong ayusin yung mga nasa baba mo, ikaw naman yung sumali diyan. Ikaw yung ikaw yung mga tinatawag na humimay sa mga taong yan, at ikaw ang mga nagtalaga diyan sa mga pwesto nila. Tsaka ito pa, kung medyo may kapalpakan yung nasa baba mo, ano ka pa? Wala din, useless din, magre-reset kayo tapos ikaw nandiyan ka pa rin. Mas maganda pati ikaw kasama. Oo, pati ikaw kasama para mas maganda yung timplada ng magiging reset ng gabinete. Kasi kung bulok yung ulo, kagaya nga ng sinasabi ng kasabihan, na kapag bulok ang ulo, bulok din yung nasa baba niya. Diba? Walang kwenta yung ugat, so wala din kwenta yung bunga. Diba? Ano magagawa mo? Tsaka una-una, ba't parang sinisisi mo sa kanila? So nandito nga, may mga picture tayong ipinakita. Eto, yan oo. Yan po yung mga mga cabinet secretary na nagsumite ng kanilang counter Z resignation letter kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman kayang pakuluto? So nandito si Sani Angara, Maria Antonia Yulo, Loizaga Renato Sulidom, Gilbert Teodoro Jr. Escudero, Anyo? Hindi ko kilala to. Cristina Roque, at ito Enrique Manalo, Dante Ang III, Ernesto Perez, Mark Mendoza, Jose Rizalino, Acusar,
sino to? Kaunan. Yan, si Teodoro Herbosa. Larry Gadon. Ako, kaya naman pala eh. Ewan ko ba, lahat ng mga tolonggis na pagsama-sama Marcos, believe din ako sa'yo. Ano to? Elaine Masukat, Carlito Galvez, eto Juan Ponce Enrile. Aba, si gusto ko, happy ka. Nandito pa rin pala, no? So ito pa yung iba. Yan, nandito si John Beck Remulla, Henry Aguda. So marami sila dito, no? Mga sumite. Alam nyo yung mga ganitong style ng Administrasyon Marcos. Malamang sa malamang may ano na naman to may panibagong pakulo na naman na gagawin. Ako natutunugan ko lang kasi sunod-sunod na yung paandar nila ngayon Oo, sunod-sunod yung alam nyo kasi sa YouTube, kung gusto mo talagang sumikat, kailangan mo ng tinatawag na hype. Ayop ka, ganun. Hindi, yung hype, no? Kapag gusto mong magpaano, yung talagang yung sasabay ka sa hype. Halimbawa, yan, katulad ng yung mga kilala nyo mga influencer, ganyan, di ba? So, etong yung administrasyon, parang gusto lang nila magpa-hype. Katulad nung nakaraan, ano bang silbi nung interviewhan nila dalawa ni Katunying? Kaya una-una, alam naman na natin na scripted yun. Pareha silang mga naglukuhan. Ang galing yun, nag-interview sila. Samantalang magkakilala naman sila. No, yun pa yung isa na kesyo makikipagbati sa mga Duterte. Diba? So ngayon, eto naman yung wala daw kasi sa ayos yung sistema sa gabinete. So, alam nyo kasi, unang-una, paano makakakilos ng maayos tong mga kung may mga nagdidikta sa kanila? At dalawa dalawa yung nakikita ko dito. Pwedeng talagang kinakausap na ni Marcos Jr. yung talagang solid sa kanya dahil mukhang nagkakagulo na sila ng kanyang nasnip ng kanyang insan na si Martin Romualdez. So pwedeng ganon, baka binibilang na ni Marcos yung loyal sa gabinete sa kanya. Pwede rin naman na ito ay isa na namang smoke screen ng Administrasyon Marcos. Pwede na naman ito ay isa na namang pakulo na naman para hindi na naman mapansin ng taong bayan yung mga dapat pansinin na dapat nilang makitang mga issue. So, kaya na lang natin, siguro mga ilang araw lalabas din yan. May lalabas din talagang balita dyan. No? So dito muna tayo sa video na kung saan ay mas maganda nga kung video ang ating reaksyonan mapatungkol dito sa isyong ito. No? So play. Pinagsumiti ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 40 miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal na may cabinet rank. No, Maring Mel. Pag-aaralan daw ng Pangulo ang naging performance nila bago magpasya kung tuluyan silang sisibakin. Anak ng titi. Pag-aaralan daw ng Pangulo kung kung sila ba daw ay karapat-dapat pang manatili sa pwesto or sila daw ay karapat-dapat nang tanggalin. Ang tanong lang dyan, anak ng teteng, 3 years ka nang nakaupo, ngayon mo lang yung gagawin. Nasa kalagitnaan ka na ng termino mo. Kung halimbawa katulad ni Auntie Claire, ni Madam Clara, kung tawagin ni Attorney Panelo. Halimbawa lang, umpisa pa lang ni Auntie Claire, palyado na ni Attorney Blurred. Madami mong pangalan, no? Ni Auntie Claire, no? Umpisa pa lang palyado na. So, kung alam mo ng palyado, di tanggalin mo. Kasi palyado nga hindi makasabay sa talagang agos ng trabaho ng isang katulad yung tawag nyo sa inyo, good governance. 'Di ba? So, kung hindi naman pala kayang sumabay sa agos, hindi tanggalin nyo, umpisa pa lang tanggalin nyo na agad. 'Di ba? So, bakit pinaabot nyo pa ng 3 years?
na magpo 4 years na kayong nakaupo dyan bago nyo gawin yung mga ganyang bagay. Parang napakalabo. Parang napakalabo na kung kailan tumagal ka tsaka mo gagawin. Tama mo dito kay Marcos, lasang tama no? Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakatutok lang si Ivan Mayrina. Sumbatan kayo mula day one. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, Episode dalawang pala leksyon to. ang binanggit ng Pangulo na natutunan Nasa Netflix ba to? daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, Hmm. nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, Alam mo naman pala sawang-sawa ang tao sa politika, puro ka pamumulitiko. Ewan ko ba kung gaano nararamdaman ni alam niyo yung tipong niloloko mo yung sarili mo. Yung tipong bintang na pinupolitika sila, pinupolitiko ako, pero sila naman yung gumagawa. Parang, it's so weird. Wow, English yun Oo. Parang alam mo yun, nakakaloko yung ganun, lokohin mo yung sarili mo, no? Parang sa love life, ay, eto na. Parang sinasabi nila na na masaya sila, hindi na, ay! Eto si Marcos, ganun eh. Ang anak ng teteng sasabihin niya, yung mga tao, sawang-sawa na sa politiko. Anak ng teteng, ikaw lang naman gumagawa niyan. Ang ganda-ganda ng samahan nyo ng mga Duterte. Ang ginawa mo, imbis na ipagpatuloy mo yung build project ng mga Duterte, war on drugs, anti-corruption, tsaka yung lumalaganap na sindikato dito sa Pilipinas, hindi mo ginawa. Sabi pa nga nung PNP chief nyo nga, 'di ba? Yung mga nag-overtime hindi matatawag na addict pag gumamit sila ng droga. So, 'di ba? Kung 'yon nung una pa lang inayos mo na, walang mangyayari. Kaso alak ng teteng puro pamumulitika ginawa mo eh. Sayang, di ako rin ako ni Marcos Talagang bago ko magustuhan ng pamamalakad ng mga Duterte, ako ay talagang Marcos. Never akong naging dilawan. Pero pagdating kasi nito kay Marcos, palyado eh. Palyado talaga eh. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi Buti nila nararamdaman. Buti alam mo na disappointed. Hindi lang disappointed, dislocated pa. Ang liwanag nung ring light ko, parang kukunin ako ni St. Peter. No? Buti alam mo, Marcos, na disappointed. Talagang disappointed. Anak ng teteng, biray mo, 3 years. Yung mga matatanda nga, umay na eh. Umay na kakapanood ng balita, puro Duterte ang binabalita. Wala na daw silang nababalitaan na pag-improve ng ekonomiya, pagpasok, pagdami ng mga investment, investor, foreign invest sa Pilipinas. Wala. Yung mga proyekto, wala din. Build project, wala din. Mapapanood mo lang AJK, confidential fund ni Vice President Sara Duterte, war on drugs ni Pangulong Duterte, ano pa ba? Yung si Auntie Claire. Wala. Di sa totoo sobra ng yung ibang mga senior citizen, yung TV nila, hindi na nila nilalagyan ng cable or hindi na nila ginagamit sa national TV. Ginagamit na lang nila sa YouTube para panoorin na lang yung mga Duterte vloggers. Yun na lang ang nangyayari ngayon. Wala na eh. Biri mo, kada bukas mo ng GMA, may kita mo, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tapos pagpunta mo naman ng TV5, AJK dito. Yan. Diba? So anong mapapanood, anong nyo? Wala man lang mapanood na sa ibang mga network na alam mo yun na Pangulong Bongbong Marcos pinasa ang pinakamagandang batas sa Pilipinas.
Para sa kanya ata ang pinakamagandang batas yung bago ngayon yung kapag ikaw ay nakabili ng second hand na motor at kapag nahuli ka na hindi pa nakatransfer sa pangalan mo, tawag dito, multa ka ng 5,000. Grabe yung pahirap sa mga motorista yun, grabe. Biruin nyo, 5,000. Nilang panila kasi ang una niyan, 20,000. Ang tawag dito, ang multa. So binaba na, 5K na lang daw, lang. Anak ng teteng, yung 5K mo mapupunta lang sa bulsa nyo. Anak ng tipakulong. Sa hirap ng buhay ngayon na ang galing talaga gumawa. Pero bilib ako sa administrasyong Marcos kasi ang galing nilang gumawa ng pagkakaperahan nila. Katulad lang yan, yung kasong yan. So maganda naman sana yon. Maganda naman sana yon na pag huhulihin ka, magagasgasan yung lisensya mo pag hindi nakapangalan yung motor mo. Dapat sa mga 2 year simula nung nakaupo lang. Sabihin na natin dapat yan 2024 to hanggang sa pagtapos ng termino ni Marcos or panghabang buhay na. At least hindi mahihirapan yung mga Pilipino na habulin yung talagang owner o pinakaunang may-ari ng motor na pinagbilhan niya. At yung 5,000 na multa, anak ng teteng, ginto na yun. Biruin nyo, halimbawa, mahuli nyo isang Grab driver na kumikita lamang ng 800 per day. So, sumahod siya, so yung 5K na yun, 1 week niya yun. Wala pa. Kapos pa, di ba? Yun yung hindi iniisip ng gobyerno. Tapos ngayon, pag nasita-sita kayo, sabihin nyo, grabe naman kayo, mga banateros, ganyan kayo kasama sa administrasyon. Tignan nyo, isipin nyo ba naman yung ginagawa? Ganun lang kasimple yung magmumulta ka ng 5,000. Tignan nyo yung mga enforcer dyan, nagtatabaan na. Oo, biro mo, enforcer ka lang, di nga na halos makatayo. Minsan nga doon, pag umuwi ako, yung enforcer, imbis na wala namang ulan, pero nandun lang nakaupo sa gilid. Ang masama pa niyan, habang nandun ka sa kabilang way, pagtawid mo, tsaka ka lang sisitahin. O, bawal dyan, tumawid ka, bawal dyan tumawid. O, no multa, o ticket. Samantalang doon pa lang sa naka-stop ka na, hindi ka man lang sinisita or wala man lang silang signboard na bawal tumawid doon, na bawal lumiko doon dahil one way yung daanan na walang ganun. Aabangan kanila kapag nakita kanila doon sa dulo, yun na. Doon kanila bang ganyan kalupit ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos ngayon magmumulta kayo ng 5,000 pag hindi nakatransfer sa mismong nagdadrive ng motor, yung binili niya second hand na motor. Katarantaduan yun. At masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, Tsaka ito, ayun na, kagaya ng sinabi ni Marcos na masyado daw mabagal ang progress ng administrasyon. Unang-una, Marcos, huwag kang masasaktan. Ikaw yung presidente. Dapat ikaw yung unang gagawa niyan kung ano yung mas makakabilis sa progreso ng mga tinatawag na proyekto na ginagawa nyo. No? Nasa sayan, hindi yan nasa tauhan mo. Depende na lang kung hindi ka talaga nire-respeto ng mga tauhan mo. Yun lang. Pero kung mala Duterte ka naman, na isang utos niya lang na ipatupad yung ganitong batas, larga agad, mabilisan, wala nang tanong-tanong. Kasi nga, may respeto sila sa leader. Kung ikaw hindi ka nire-respeto, paktay tayo dyan. Oo. Tsaka yung sinasabi mo na mabagal, tanong lang, ilang beses na ho tayong nagkaroon ng issue about sa mga budget. Ulitin ko nga ni, baka nakakalimutan na nga ni. 5,500 flood control na merong budget na 500 billion. Yan, isa na yan. Unahin ko yung mga malalaki
yung BICAM report na merong blanco na hindi alam kung saan gagamitin yung mga pera na yun, na merong 241 billion pesos plus, baka kasama na doon talagang kabuuan na budget ng 2025 national budget ng BICAM report ay nasa 6 trillion. So trillion na yun, 6 trillion. Grabe kung si Pastor, kung mga Duterte ang may hawak ng budget na yun, siguro may mga may mga trend na tayo na papuntang Bicol, papuntang mga Visayas, gano'n, no? Papuntang Davao. Kaso wala eh. Ang dami-daming budget eh, di ba? Kamakailan na nagkakagulo-gulo dyan sa budget na yan hanggang sa malaman natin na si Saldi Colang tsaka si Martin Romualdez ang humahawak ng budget ng buong Pilipinas. Yun yan kay Vice President Sara Duterte, hindi sa akin ha. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, tapos magtataka kami, ang bagal ng progress. Paano hindi magiging mabagal? At bakit ganun kabagal? Ang dami nyo ng hawak na budget. Diba? Yun yung nakakapagtaka. So, ibig sabihin, iisipin na ba namin na totoo yung mga issue na lahat ng nakukuha yung budget, inilalaan nyo sa darating na 2028 election. At inilalaan nyo para sa pangbayad, para siraan ng mga Duterte, ganun ba? Tanong lang naman. I'm asking, wow. I'm asking because I'm hungry. Mali. Sige nga, play na. Anunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusumiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual. Ito si Auntie Claire, oh. Sabi ko sa'yo, Auntie Claire, magpa-abiso ka pag lalabas ka dyan sa monitor ko. Nakasurang-sura ako dyan sa mukha mo. Alam niyo, naiinis na ako dito sa mukha ni Auntie Claire. This is, alam mo, minsan kapag nagkukwentuhan kami dito sa bahay, nagagaya ko na yung accent ni Auntie Claire. Opo, bakit po? Ang Pangulo po. Sige, pakinggan natin si Auntie Claire. Sige, pagbigyan. Pakinggan natin. President said, the people have spoken and they have expect results. Okay. Not politics, Not not politics. excuses. Not We excuses. hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, Hayop ka, wala akong naintindihan. English eh. Anak ng tete ka, Pilipino ka ba? Yung nakakabwisit sa mga spokesperson ng mga presidente, no? English pa sila. Sarap pagsasampalin eh. Anak ng tete, Pilipino na nanonood sa'yo, tapos English ka. Spoken, not politics. Lul. mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang May mga magbitiw nag-resign na. kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila. At kung ngayon pa lang susuriin. nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya. At sa Papatay tayo dito. Ang masakit dito, ang katinang legs ko. Ang masaklap dito, parang naghahanap etong si Marcos Jr. ng yung pagbubuntungan ng sisig. No, kasi una-una, alam nyo eto lang wala akong kasalanan dito ang gabinete, ang may kasalanan dito yung Pangulo. So, hindi naman. Siguro sa 100% siguro ang kasalanan ng gabinete kapag merong anomalyang nagagawa or nangyayari, siguro mga nasa 20%. Pero 80 to 70% Pangulo yan eh. Kasi bakit mo siya inilagay dyan kung alam mo naman palang gagawa siya ng kalokohan? Ayun yung isang malaking katarantaduhan dun eh. magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili Yes. sila sa kanilang posisyon. Siguro Okay. ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Uy, ang ganda nung sinabi ni Auntie Claire. Ito daw yung tamang panahon para ipakita ng mga gabinete kung sila ba daw ay karapat-dapat sa kanilang mga posisyon. Ang tanong dito, Auntie Claire, ikaw ba karapat-dapat ka dyan?
Sabi nila, ba't ako na naman? Sa gabinete ang issue, ba't kay Auntie Claire na naman yan? Sige, nahayaan na natin sa Auntie Claire. Nanggagalit sa manong tingin sa akin, no? Parang kakainin mo ako, Auntie Claire, ah. Dito mabiro. Okay, play. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na Pangulo! hindi mo deserve ang iyong posisyon, Baba. you will be out. At ito ho, Yung grabe, taray na Auntie Claire, pang pang World War C yung punchline, ah. Pang Lito Lapid, eh, no? Yung is trying hard, copycat, gano'n. pa ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno. Iba yung ngiti ni Auntie Claire kay Ivan Mayrina. Hoy, nakita ko sa personal niya si Ivan Mayrina, gwaping siya. Mukhang foreigner yan. Yummy, ano yun? Tag doon, yummy tugudusay, ano yun? Iba yung tingin ni Auntie Claire, eh. Talagang tinitigan mula pa hanggang mukha, eh, no? Iba yung ngiti, tapos sabay ngiti ng malupit, eh, no? Kaya tignan, diba? Kita nyo, tignan yung tinginan ni Auntie Claire, oh. Grabe, no? Ang lagkit, eh. Hindi alam ko, single ata ito, eh. Uy, asan na yung nawala tuloy yung tinginan ni Auntie Claire, oh. Asan na? Ganyan, no? Tignan po naman tingin ng ganyan, no? Si Ivan Mayrina yung nagtatanong. Nakita ko siya sa BGC, si Ivan Mayrina nagja-jogging kasama si Uncle, si Danny Siegel, wow. Kasama niya si Danny Siegel. Sabi ko, gwapings pala to sa personal, mukhang Amerikano. Kaya yung titig ni Auntie Claire, talagang sabi niya, yamit ito, ha. So, yamit, ha. Oo. Sarap pa, ha. Yan, gay pala yun. Tignan niyo yung ngiti, ha. Pansinin niyo yung ngiti. Tignan niyo yung ngiti ni Auntie Claire pagtapos ng tanong. Na marahil kailangan Nagpa-cute pa, labas dimple. Labas dimple ni Auntie Claire. Ay, laka pa, Auntie Claire. Sarap mo pagtripan. Lobos yung dimple, 13. Grabe, yung mga dead skin ni Auntie Claire naglalabasan. Iba yung tignan, ang lagkit, eh. Kanina nakaganyan, seryoso. Nung siguro medyo na i-imagine niya na si Ivan Mayrina, medyo nabubuhay ang kalamnan ang katawang lupa ni Auntie Claire. Okay, play. ng mas mabagsik Yan ang pamumuno. ngiti. Ay, grabe, ganda Opo. ng ngiti. Umpisa lamang to. Umpisa lang daw. Ang haba ng tanong ni Ivan Mayrina, tapos ang tanong mo, umpisa lang po ito. Hindi na lang yun, na mind block lang. Gwapings daw, eh. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon, Yun na yun, Auntie Claire. Sa umpisa lang po. Ang haba ng tinanong sa'yo, yun lang yung sagot mo. present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDep Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Ganda nung joke ni Marcos, condolence. Sila lang natawa, eh. Oh. Biro pala yun. Nagbiro lang naman po. Sabi dito, biro ni PBBM sa isang event. May laman pa ba ang gabinete ko? Who am I addressing now? Biro pala yun. Ulitin ko nga, hindi ko kasi alam nyo kasi ako yung tao na hindi masyadong nagigets yung mga ganyang biro. Hindi ko masyadong dama. Okay, ulitin natin, play. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Wala talaga, BBM, sorry condolence Namatay yung joke mo, eh. Joke pala yun. Hindi ko dama. Addressing now. We are in flux.
Isa sa Tuwa mga siya, no? ipinresentang batas ang Hindi mo pagtatatag ng nakakatawa. Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepEd sa pagtiyak na paggamit Bulol! Eh, ba't kaya ganito? Nung nakaraan, sabi mo, eto, sorry sa mga makakarinig Sabi niya nung nung speech na nung nakaraan. Para po sa mga pusi ng mga Pilipino. Ngayon naman, DepEd. Ay, naku po. Nakaka-stress ka. Hindi pala. Nakakawala ng stress ka, Marcos. Promise. Araw-arawin mo yan, ha? Oo, ang sarap. Ang sarap mo ilagay sa loob ng radyo. Oh, mag-joke ka lang. pagtiyak sa paggamit ng ating Choppy pa rin talaga siya, no? Dapat nag-alamano ka na lang. Tayo ay nag-alamano. Magiging katuwang natin ang DepEd sa pagtiyak na paggamit pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Samantala sa linggo May 25, Ito mga biyaheng Kuala dialogue. Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leader sa ASEAN ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulong posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Puta na, yun lang ipupunta mo sa National Summit. Anak ng teting ka, sasabihin mo lang na amin ng West Philippine Sea. Di sa totoo ako hindi ako pro-China at lalong mahal ko syempre ang bansang Pilipinas. Yung West Philippine Sea kasi na yan, sa totoo lang, medyo ang tagal na natin din pinag-uusapan yan. 5 bansa ho ang nakakonekta dyan. Vietnam, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, tsaka China, Pilipinas, no? So, Hong Kong, hindi ako nagkakamali So, kung dadalo si Marcos sa Asian Summit, sa National Summit, tapos ito lang yung yung parang i-presenta, parang babaw mo naman. Yung iba naman na sabihin mo sa mga nandoon na